sama-sama tayong magiging saksi. Inamin ng bagong House Speaker na si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III na may pagkukulang sila kaya humingi siya ng pagkakataon sa taong bayan na pagkatiwalaan muli ang Kamara. Pinalitan ni D sa pwesto ang nagbitiw na si late 1st District Representative Martin Romualdez sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Saksi, si Tina Panganiban Perez. I, Faustino Boji D. III Of the? of the 6th District of Isabela, having been elected as Speaker of the House of Representatives. Congratulations, Speaker. Sa botong 253 na pabor, 28 abstentions at 4 na hindi bumoto, inihalal na bagong House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Uupo siya bilang Speaker sa gitna ng kontrobersya sa mga maanumalyang flood control project kung saan ilang kongresista ang napangalanan sa mga investigasyon. Pag-amin ni D, may pagkukulang sila kaya humihingi ng pagkakataong makuha ang tiwala ng taong bayan. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Iniluklok sa pang-apat na pinakamataas na posisyon sa bansa si D matapos magbitiw ni late 1st District Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. After deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. Kusang loob daw ang pag-alis niya sa pwesto bilang tugon sa panawagan ng kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos. Leadership also demands that we confront the trials of the President. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Ang palitan ng liderato sa Kamara, tinawag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na cover-up o takipan. Sabi niya, ang anak ng Pangulo at House Majority Leader na si Sandro Marcos ang pumili kay D na kaalyado rin nila.
Hirit pa niya kay Pangulong Marcos. Kung seryoso itong labanan ng korupsyon, bakit hindi raw agad kasuhan ang mga tiwaling mambabatas? Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Representative Duterte sa sinabing ito ni Representative Marcos. Sabi ng mga lider ng Kamara, mga lider ng iba't ibang partido na kasama sa mayorya ang pumili kay D. Hindi lang naman daw si D ang pinagpilian. Nasa listahan din daw si Navotas Representative Toby Chanco na nagsabing ayaw niya maging speaker, pati na si Bacolod Representative Albi Benitez na nagparaya raw para kay Representative D. It's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Bogie D. It was vetted by the party leaders, and outside from that, I can no longer say if there are any others who influenced the selection of Representative Bogie D. Ating mahal na Pangulo. Galing sa Solid North at kilalang malapit na kaibigan ng pamilya Marcos ang bagong House Speaker. Sa mga Deputy Speaker, siya lang ang galing sa Partido Federal ng Pilipinas na partido rin ng Pangulo. Sinuportahan niya noong 2022 elections ang unity team ni Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Galing sa political clan ng mga D sa Isabela ang bagong speaker. Dalawang anak ni Speaker D ang nasa politika, ang alkalde ng Etxague na si Ino at ang Vice Governor ng Isabela na si Kiko. Dalawang pamangkin naman niya ay kasama niya sa Kamara na kinatawa ng ibang distrito sa Isabela. Ang pagkakahalal kay D, suportado raw ni Romualdez. Kagabi pa lang ay nagtanggal na ng gamit sa tanggapan ng speaker at ngayong hapon ay halos tapos na ang pagbakante sa opisina bago ito gamitin ng bagong speaker. Ayon kay Representative Marcos, si Romualdez mismo ang nagsabi sa Pangulo na magre-resign siya. Nirespeto naman daw ng Pangulo ang desisyon ni Romualdez. It was one of respect dahil nakita niya that he was doing it to save the institution and to give way for the independent body to have a fair and thorough investigation. Kinumpirma ng palasyo na nagkausap kahapon ng Pangulo at pinsang si Romualdez pero hindi na sila nagbigay ng detalye. Ang malinaw raw, bumaba man sa pagka-speaker ay hindi pa rin lusot sa pananagutan si Romualdez kung totoong sangkot siya sa anomalya. Mag-resign, hindi siya mag-resign, maaari pa rin siya maimbestigahan. Sabi ng Presidential Communications Office, ipagpapatuloy ng administrasyon ang maayos na pakikipagtulungan sa lahat ng mambabatas para mapanatili ang pagtutok sa pangangailangan ng pamilyang Pilipino at isulong ang kaunlaran ng bansa. Iginagalang daw ng Malacanang ang kasarinlan ng Kamara at kinikilala ang mga naging ambag ng nagbitiw na House Speaker na si Representative Martin Romualdez. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Arestado isang Australian national na wanted sa iba't ibang kaso sa kanilang bansa. Gumagamit pang dayuhan ng iba't ibang pagkakakilanlan para makaiwas sa huli. Saksi, si John Consulta, exclusive. Mabilis na bumangon at muling tumakbo ang lalaking ito matapos madula sa bahagi ng barangay poblasyon sa Makati City. Hindi niya inalintana ang mga sasakyan hanggang umabot sa isang nakaparada na may car cover. Natuntun siya ng mga tumutugi sa tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit habang nagtatago. I'll just wait for a while. No. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in the court of law. You are under arrest by the Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Ang lalaking target, 33 anyos na Australian national na wanted sa kanilang bansa dahil sa iba't ibang kaso. You is allegedly an Australian fugitive using multiple fake identities in the Philippines. Since we're the Fugitive Search Unit, we are in charge in arresting you.
Ayon sa BI, ilang taon na nilang tinatrack ang dayuhang pugante na palipat-lipat sa Metro Manila at Calabarzon gamit ang iba't ibang pangalan. Meron siyang US identity, US mga Australian identities po. Meron siyang mga diverse licenses na American, meron siyang Australian passport, meron siyang Seychelles na identity, ay mga fraudulent. Itong taong ito ay wanted sa kanilang bansa for being a member of an outlaw motorcycle gang na meron allegedly involvement sa mga drug trafficking and other crimes. Inaalam na ng Bureau of Immigration kung mayroon ng mga kagrupong Pilipino na nag-ooperate dito sa Pilipinas ang inarestong Australiano. Makikita ang tattoo na kumantsero sa braso ng dayuhang target. Isa itong motorcycle gang sa Australia na sangkot raw sa iba't ibang kaso kabilang ang drug trafficking at pagpatay sa kanilang mga kalabang drug group. Very violent yung mga naririnig natin ng mga crimes at saka trafficking ng mga narcotics ang ginagawa niya. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng inarestong Australiano. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Inulan at binaha ang ilang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon dahil sa epekto ng bagyong Mirasol. At mula sa Tuguegarao City, saksi live si Nico Wahe. Nico? Pia, alas 5:30 ng hapon nang makarating kami rito sa bahagi nitong Cagayan. Isa rin ito sa dinaanan nitong bagyong Mirasol. Pero ayon sa PDRRMO ng Cagayan, light to moderate rains lang ang naranasan dito. Kaya naman ang Cagayan River nasa 2.6 meters pa lang ang water level at hindi pa nakakaalarma at pasok pa rin sa normal level. Pero ayon sa PDRRMO ay posibleng mag-swell ito sa 6 meters kung magtutuloy-tuloy ang ulan na dala ng Mirasol sa Region 2. Ang tubig daw kasi sa upstreams ay rektang bababa sa Cagayan River at kapag tumaas ang water level ay posibleng bumaha sa mga area na nasa gilid ng Cagayan River gaya ng bayan ng Enriles, Solana at maging dito sa Tuguegarao. At Pia, bago kami makaabot dito sa Cagayan ay inulan din yung mga dinaanan namin gaya ng Nueva Ecija at ng Aurora. Umaga pa lang, ramdam ng sama ng panahon sa maraming lugar sa Luzon, tulad sa Talavera at San Jose City sa Nueva Ecija. Sa barangay Pungkan sa Karanglan, bumigat ang daloy ng trapiko. Nagpabaha kasi sa kalsada ang tubig na mula sa bundok. Dagdag perwisyo pa mga buhangin at bato na kasama ng rumaragas ang tubig. Tambakan nakuha ang bato at buhangin na nakuha sa kalsada ng DPWH. Sabi ng barangay chairman, 2 dekada na nilang problema ang baha kahit kaunti lang ang ulan. Buti na lang daw at nahaharang ng barangay hall ang tubig na posibleng dumiretso sa mga kabahayan. Rekta na raw ito sa mga bukid pero pahirap pa rin sa mga motorista. Sana ay malagyan po ng mga malaki-laking kanal na diretso po sa pinakamalaking creek ng barangay sa ilog para wala na pong maging baha. Naranasan din ang masungit na panahon sa bayan ng Haen. Sa Kasiguran, Aurora, ramdam ang bagsik ng bagyong Mirasol na naglandfall doon pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Binahari ng 6 na barangay. Kabilang ang barangay Kalantas at Esperanza na abot baywang ang tubig. Binahari ng barangay Tinib kung saan halos kulay putik na rin ang tubig. Sa tala ng Kasiguran MDRRMO, di bababa sa 100 bahay ang nalubog sa baha. Ayon sa Kasiguran LGU, lumikas muna sa evacuation center may higit 200 individual mula sa mga low-lying area. Epekto nung galing sa bundok, pababa. At mostly kasi ang pinag-abutan ng baha yung mga river natin, yung mga malalaking ilog na papunta ng palabas ng dagat. Eh yun, nag-overflow na sobrang lakas siguro nung volume kahapon. Sa mga bayan ng Dinalungan at Dilasag, nasira ang 15 bangka matapos hampasin ng alon. Ayon sa Aurora Provincial DRRMO, 5 mangingisdang naipaulat na nawala matapos pumalaot sa kasagsagan ng masamang panahon. Kaninang hapon, nakita na ang 4 na sakay ng bangka pero isa pa rin ang patuloy na hinahanap. Ang ginawa nila ay tumago muna sila at nagpalipas ng sama ng panahon. Sa Ilagan City sa Isabela, hindi na matanaw ang Bacolod Bridge matapos malubog sa baha. Isinara naman sa mga motorista ang Buka Bridge at Tiagi kanina dahil sa pag-apaw ng tubig sa tulay. Patuloy din ang pag-ulan sa Baguio City kanina. Kasabay nito, mayat-maya ang paglilinis ng City Engineering Office sa mga naipong basura sa City Camp Lagoon sa Barangay Lower Rock Quarry. Kung di kasi aalisin ang mga basura, mabilis na aapaw ang tubig at babaha sa lugar.
Nakamonitor rin ng CDRRMO kung kailangang lumikas ng mga residente roon. We are alerting our BDRM committees on our counterparts sa barangays to continuously monitor their areas, especially areas ng Irisan Barangay, Quezon Hill area, Luknab area, Aurora Hill area, Quirino Hill. So those are actually our landslide prone area. 13 barangay ang posibleng bahain kapag umapaw ang tubig sa lagoon. Mahigpit din ang pagbabantay sa Benguet na madalas makapagtala ng flash flood at landslide. Pinapayuhan ng mga motorista na iwasan muna ang pagdaan sa Cannon Road. Pia, pinaghahandaan na rin ng Cagayan PDRRMO ang panibagong sama ng panahon na papasok sa bansa kung saan extreme northern Luzon din ang posibleng maapektuhan. Kabilang dyan yung mga bayan dito sa Cagayan gaya ng Gonzaga, Gataran, Claveria, Lalo at Santa Ana. Live mula rito sa Tuguegarao City para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi ang Tropical Depression na binabantayan ng Pag-asa. Tatawagin na itong bagyong Nando. Update naman sa bagyong Mirasol, huli itong namataan ng Pag-asa sa bahagi ng Kalanasan, Apayao. Basta sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasamang Babuyan Islands, northern portion ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, eastern at northern portions ng Ifugao, Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Sa forecast track ng Pag-asa, patuloy itong kumikilos pahilagang kanluran habang tinatawid ang northern Luzon hanggang sa makarating sa Luzon Strait. Posible pa itong lumakas bilang tropical storm pero maaaring lumabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Ang bagyong Nando naman, ayon sa Pag-asa, posibleng lumapit sa northern Luzon kaya habang papalapit ay posibleng magtaas na ng wind signals pagdating ng weekend. Ayon sa Pag-asa, inaasang lalakas pa ito sa mga susunod na araw at hindi inaalis ang posibilidad na umabot sa typhoon o super typhoon category. Pwede pa itong magbago kung patuloy. Kaya patuloy po na tumutok sa mga update. At sa ngayon, ang bagyong Mirasol pa rin ang may epekto sa bansa kasabay ng pag-iral ng habagat. At dahil sa bagyo, posibleng malalakas na ulan sa Cagayan, Isabela, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet. Samantala, mahigit 100,000 piso ang natangay mula sa isang senior citizen na hinold up sa Quezon City. Sa ikinasang follow-up operation, naaresto ang isa sa mga suspect. Saksi, si Jamie Santos. Sa kuha ng CCTV, alas 4:46 ng madaling araw nitong September 14, naglalakad ang isang senior citizen na lalaki patungo sa isang sasakyan. Kuha ito sa isang establishmento sa Timog Avenue, Barangay South Triangle sa Quezon City. Napatigil ang senior citizen sa paglalakad dahil kinausap ng isang lalaki. Ilang sandali pa, sumakay ang senior citizen sa sasakyan habang inaalalayan ng kinausap na lalaki. Maya-maya, isang lalaking naka-helmet ang lumapit sa kanila, sabay tutok ng baril. Isa pang naka-helmet din ang lumapit sa mga biktima para hold upin. Natangay ng mga suspect ang pouch bag ng senior citizen na naglalaman umano ng mahigit 100,000 pesos na cash at mga ID. Tumakas sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo. Sa pag-iimbestiga ng QCPD, natuntun daw nila ang isa sa mga suspect nang magsagawa ng backtracking. Sa tulong ng LTO, natukoy naman kung kanino nakarehistro ang motor na ginamit na getaway vehicle. Nang puntahan ng mga pulis ang nakarehistrong may-ari, nandoon ang motor at iginiit niyang hindi siya lumabas. Kwento ng may-ari, may kaparehong motor na ipinagawa sa kanyang shop 2 araw bago ang insidente. Binigay po niya yung address and pinuntahan nga po ng ating kapulisan and doon nila nakita na nandoon din po yung motor na may kaparehong plaka. So parang ginaya po yung plaka niya at doon nga po nahuli na sa Cavite yung suspect. Sa verification din ng mga pulis, napag-alaman na marami na raw kaso ang nahuling suspect. For this month nga lang daw is 10 na yung nakomit niya na robbery sa iba-ibang lugar. And nung further investigation din po, nakita na almost 22 ang warrants nitong suspect na ito. May tipster daw ang mga suspect. Bukod sa mga senior citizen, target daw namang ito ang may mga suot na alahas at dalang gamit.
Kahapon, isinampa laban sa suspect ang reklamong robbery at paglabag sa Republic Act 11235 o Motorcycle Crime Prevention Act sa Quezon City Prosecutor's Office. Isinailalim na rin siya sa inquest proceedings. Isang hiwalay na reklamong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act din ang ihahain sa Office of the City Prosecutor sa Imus, Cavite. Nasa kustudiya na ng pulisya ang arestadong suspect at hindi pinayagang aming makapanayam. Patuloy naman daw ang paghahanap sa kasabwat nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nasunog ang 5 apartment unit sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City kanina madaling araw. Mabilis na natupok ang magkakatabing gusali. May mga natrap na magkakaanak pero nailigtas din sila at dinala sa ospital. Nasawi sa sunog ang 3 pusa at 1 aso at inalam pa ang sanhi ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsala nito. Pito hanggang 8 kontraktor ang napag-alamang overlapping o pare-pareho umano ang mga pangalan ng Board of Directors. Batay po yan sa investigasyon ng NBI sa mga kontraktor na naka-corner ng flood control projects sa bansa. Sa paghimay naman ng House Committee on Appropriations sa budget ng DPWH, may mga nagreklamong kongresista matapos matanggalan ng pondo ang ilang proyekto sa kanilang distrito. Saksi si Joseph Moro. Mula sa orihinal na 881.3 billion pesos, 625.78 billion pesos na lamang ang budget na hinihingi ng Department of Public Works and Highways sa 2026. Tanggalan 252.53 billion pesos na halaga ng mga lokal na flood control projects na gobyerno ang nagpupondo. Ang tinira lamang ay ang 15 billion pesos na halagang sagot ng gobyerno sa mga foreign assisted flood control project tulad ng Pasig Marikina Rehabilitation Project. May bahagi kasi ng pondo para dyan na inutang sa ibang bansa at obligadong tapusin bukod pa sa mahigpit na binabantayan ng mga nagpautang. Tapusin hanggang muna natin yan, ayusin po natin ang mga ginagawa nating ongoing na flood control all over the country. For 2026, zero muna tayo. Ito na ang pinakamababang budget ng DPWH na isinumite sa Kongreso simula noong taong 2020. Wala munang pondo para sa mga flood control projects hanggat hindi nasosolusyonan ang problema. Pero paano ang mga pagbaha na nangangailangan ng aktual na solusyon? Sabi ni Dizon, may mga flood control projects naman na napondohan noon pang 2024 at ngayong taon. Tanong ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, paano ang pondo sa dredging sa kanilang lugar na isa sa mga nasagasaan? Unfair naman po yun. Yun po matagal naghihintay. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. Itutuloy yung palpak, pagkatapos, hihinto yung matitino. Ayon kay Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, natanggal din ang pondo para sa bypass road sa lugar nila. I am appealing to the Secretary. Can you restore this? I think it was looked at as multiple packages. We will find a way to restore this. Umaasa pa rin ang mga kongresista na uubra ang pagbabalik ng pondo kung hindi naman anila para sa flood control. Wala na makapag-singit, sir, na yun ang instructions sa amin. Yun lang kailangan natin bantayan. Kung may ibabalik man, kung saan man mapunta, kailangan ma-verify na yun talaga yung kailangan. Ang pagtatapyas ng pondo para sa mga flood control project alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na i-zero budget ang mga proyekto kontra baha sa 2026. Sa susunod na taon din, target mailabas ang flood control master plan para sa Metro Manila. Magkakaroon din ng master plan for the entire country. Yun po ang plano natin, Mr. Chairman. Marami po sa mga nakita natin ngayong mga proyektong may problema dito sa flood control specifically, mga proyekto po na wala man lang ni plano. Kahit anong detailed engineering design, kahit anong feasibility study, wala man lang po. At ang commitment po at ang gusto pong mangyari ng ating Pangulo ay hindi na po mauulit yan. Itinuro naman ng ilang kongresista ang umano'y small committee sa Bicameral Conference Committee kung saan umano nadagdag ang 289 billion pesos na budget ng DPWH sa 2025. Nang unang dumating daw ang 2025 National Expenditure Program ng DPWH, ito ay nasa 898 billion pesos lamang.
pero sa Kongreso ay bumaba pa ito ng 825 billion pesos. Nang dumaan daw ito sa BICAM ay tumaas ito bigla sa 1.13 trillion pesos. Ang malinaw dito, ang insertions o paglobo o pagsingit nangyari sa BICAM. Hindi sa small committee dito sa House of Rep. Bukas ba ang departamento na i-identify kung sino ang sponsor ng bawat amendment dyan? Pwede ba lahat ng pagbabago dyan i-identify at isa publiko? Okay ba kayo doon? Hindi ko po, magandang idea po yan. Dapat. Isa publiko yan. Kasi masyado na maraming tinatamaan na hindi dapat tinatamaan. Tinanggap naman na ni Dizon ang courtesy resignation ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Si Cabral ang sinasabi ni Senador Panfilo Lacson na nag-uudyok umano kay Senador Tito Soto na maglagay ng budget insertion sa 2026 proposed budget. Ang sabi ni Lacson, itinanggi raw ito ni Cabral kay Secretary Dizon ng tanungin. Sabi ni Cabral, handa siyang sagutin ito sa pagdinig. Ayon sa Malacanang, ipapasa sa binuong Independent Commission for Infrastructure ang mahigit 16,000 report na natanggap sa sumbong sa Pangulo.ph. Gumugulong na rin ang investigasyon ng NBI Task Force bilang suporta sa ICI. We just have to gather the evidence. Call a spade a spade. Nobody will be spared. Ano yan, we're also reviewing the contracts of the DOJ regarding the 15 firms that were cited by the President. Kung sinabi ng ICI, isama niyo sa investigation ito, senator, congressman, then wala po tayong magagawa, tatrabahuhin po natin yan. We are working closely with AMLAC. Makikita po ng AMLAC, halimbawa si senator ganito ay ikaw ang kunyari ang dami. Makikita namin if you have the capacity, makikita ng AMLAC. So, huli ka pa rin. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ngayon pa lamang nakita nilang 7 hanggang 8 contractor sa 15 pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang may overlapping na mga pangalan na Board of Directors. ABCDE contractors have the same sets of officers. Nakakakita kami ng rigging ng bidding process. No? Yung ABCDEFG na yan, nakipag-bid sila, kahit na sino manalo dun, kanila pa rin, sila pa rin. Umiikot na raw ang NBI agents na may kasamang engineer sa mga umunoy substandard at coast projects, partikular sa Mindoro at Bulacan. Samantala, ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya, nagdagdag na raw ng security, lalo't may natatanggap nila sila mga pagbabanta. Sinasabi, mag-ingat ka. Bilang na araw niyo, siyempre, hindi namin pwedeng ipagsantabi ang mga yan, di ba? Kasi nga, dahil mga malalaking politiko yung nakalagay doon sa affidavit nila, hindi maiwasan na mangamba sa security nilang dalawa at sa pamilya nila. Ayon sa kanilang abogado, ang gusto lamang ng mga Diskaya, bigyan sila ng proteksyon ng gobyerno at hindi naman agad maging state witness. Dismayado rin sila sa freeze order na inisyu ng Court of Appeals. Sa kabila nito, tuloy ang kanilang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee bukas. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Pinalaga ng Malacanang ang pagbatikos ni Vice President Sara Duterte sa pagbuo ni Pangulong Bongbong Marcos na komisyong mag-iimbestiga sa mga flood control project. Ang tanong ni PCO Undersecretary Claire Castro, may moral ascendancy ba raw ang Vice President sa usapin ng korupsyon? Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. Wala pang pahayag kaugnay nito si Vice President Duterte. Good news para sa mga Encantadix dahil magkakaroon ng bagong yugto, ang Encantadia Chronicles Sangre. Kinumpirma yan ni Bianca Umali na gumaganap bilang si Terra. Saksi si Aubrey Carampel.
The wait is finally over. Kumpleto na ang 4 na mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante. At pinili ng mga sagisag nito ang pagsasama ni Terra, Flamara, Adamus at Dea. Pinakahihintay na moment ng Encantadex at sumusubaybay sa Encantadia Chronicles Sangre. We are very grateful kasi kahit ano man ang mangyari, sinundan po talaga nila yung kwento. At hanggang ngayon ay mas lalo na silang nakakapit. Kinakabahan din kami, syempre, at masaya din dahil alam namin yung sa isa't isa kung ano yung napagdaanan namin. Ang isa sa mga inaabangan, paanong matatanggap ni Perena at Flamara na si Dea na lumaki sa Mini Ave ang susunod na tagapangalaga ng Brilyante ng Hangin. Ako ang mangangalaga ng Brilyante ng Hangin? Bakit ako? Bakit nga ba ikaw ang napili ng sagisag ng hangin? Kayong ikaw ay galing sa lahi ng mga Vidalhe. Wala kang marka ng isang sangre. Hindi ko rin naman masisisi yung mga sangre. Kasi syempre si Dea galing siya sa mga kalaban. Pero masakit din yun for me as Dea sa character ko. Kasi syempre, ramdam na ramdam ko talaga na hindi ako bilong. Magpapamalas na ng kanyang kapangyarihan si Dea. May kapangyarihan kang pasunurin ng hangin. Salamat, Dea. Abisala Eshma, niligtas mo kami. Matanggap na kaya siya ni Perena? Magsisimula ng inyong pagsasanay. Maging ikaw ay sasama rin. Biro pa ni Angel Guardian, dito raw sa Encantadia, tila masungit daw sa kanya si Ashti Perena Glyza de Castro na nakasama naman niya sa Running Man Philippines as Boss G. Boss G love ko, si Perena medyo Pero masaya tong linggong to. Magsisimula pa nga lang daw ang adventure ng mga bagong sangre para iligtas ang Encantadia. Pero may exciting announcement na raw sila. Kami po ay back on set na ngayon dahil we are very grateful. Dahil po sa pagmamahal po sa amin ng mga Encantadix, ang Encantadia Chronicles po ay may bagong yugto. Mas naengganyo kaming mas maging creative, mas naengganyo kami na mas paghusayan at mas gandahan pa. Kasi alam namin na merong mga manonood ang mga nakatutok at nakaabang. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Pag-overtake sa isang pedicab, biglang sumampa ang gulong ng pickup truck na yan sa railing ng maliit na tulay sa Mangaldan, Pangasinan. Nagtuloy-tuloy ito, tumagilid at nahulog sa sapa saka bumaligtad. Nagtulong-tulong ang mga otoridad at residente para sana iligtas ng driver pero wala na siyang buhay nang mailabas mula sa sasakyan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Kinaliwan online na isang pusa na tila ayaw pakantahin ang kanyang amo. While I'm watching people. Habang nagre-record ng song cover ang kanyang fur dad na si Rafa, umandar ang kakulitan ng pusang si Noel. Ang kwento ni Rafa, mabait at malambing naman ang kanyang fur baby pero baka na-trigger lang sa high notes dahil in heat daw ang pusa. Hindi naman nasugatan si Rafa at pusa rin bumitiw si Noel sa kanyang likod. Huli pero hindi naman kulong ang isang pusa sa Bulacan. Ang pusa kasing si Xander may pasalubong na buhay na manok sa kanyang fur dad. Ang kwento ng kanyang amo na si Benjan, nahuli ni Xander sa kanilang subdivision ang ligaw na manok at kalaunan pinakawalan din naman ng manok. Mga kapuso, bago sa saksi, naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa pasado alas 10 ng gabi. Posible ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na may kasamang pagkidlat sa Laguna. Sa susunod po yan na 2 oras. At heavy to intense rain showers naman ang nararanasan sa ilang bahagi ng Quezon Province.
Back-to-back birthday celebrations ngayong Setyembre para sa dalawang ex-PBB housemates. Mala 90s matinee idol ang birthday photoshoot ni Will Ashley. Labis-labis ang pasasalamat ni Will sa sunod-sunod na blessings gaya ng kanyang upcoming solo concert. Mistulang manika naman si Charlie Fleming sa kanyang 17th birthday photoshoot. Ano naman kaya ang kanyang birthday wish? One door that has not opened for me yet, but I'm really praying that it does open, is music. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.